Isang pinagpalang Sunday po sa ating lahat. Palakpakan naman po natin ang bawat isa at palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. It's a rainy Sunday morning but mas nag-aalab po ang pag-ibig ng Panginoon sa atin at nag-aalab din ang pag-ibig nyo para sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. We are often encountering a sentence na ang sabi ay, God is good, at ang usual response natin ay, all the time. Pag sinabi pong God is good, at sinabing all the time, ayun. So, from the sentence, God is good. Ay, ang Diyos ay napakabuti sa buhay natin. Tapos dugtungan mo pa ng all the time, ay, iba din. Kasi God is not just good to you from mga mabubuting bagay na nangyayari sa'yo. Or He is not just good when He wants to be good to you. But God is good all the times of our lives. Whether it be a highs or our lows or we're just in the middle, God is always there and God will always be good to each and every one of us. Amen po ba? May mga times na hindi natin naiisip o parang mas na-overpower tayo o na-overwhelm tayo sa mundo at hindi natin naiisip yung kabutihan ng Diyos in a situation, no? May times na, syempre, we are still in a fallen world na kaka-experience pa rin tayo ng pain, ng sadness, ng anger, ng puot, no? Nakaka-experience pa rin tayo ng disappointment. Yet, because we are in the fallen world. Nandito pa rin tayo sa mundo. Lahat ng pwedeng iparamdam sa'yo ng mundo, ipaparamdam niya. No? Pain, pighati, anger, pagkamuhi sa isang tao, no? It's something that this world will always make you feel. No? Hindi porke Kristiyano ka, hindi mo na mararamdaman yan. But what it is something about Christians that sets apart from the world? Ano ba ang meron sa Kristiyano? O ano ba tayo mga Kristiyano na tayo ay natatangi or we are actually separated amongst those who are non-believers? It's the way we perceive the situation. Why? Bakit tayo nagkakaroon ng kakaibang pagpaperceive ng sitwasyon? It's because who we have in our lives already. In a situation na ang initial reaction natin ay magalit, and yet, hindi ka nagagalit. And then you will often ask yourself, bakit hindi ako nagalit sa situation na yon? And looking back 5 years, 10 years ago, I would be raging towards yung may ginawang masama yung isang tao sa akin. But why now, in this certain situation, I don't feel anything? Is it just us being nonchalant? Is it just us being, I don't care? I believe hindi po ganun, no? It is us knowing who we are, how we disposition ourselves in the Lord, who we are in the Spirit, and who we have already accepted in our lives. And through that po, no, I believe, no, through the renewing of our mind and our hearts, through continuously reading the Bible, attending Sunday service, and also attending our group empowerment, we are continually renewing our hearts and our mind, no, because our spirit is already perfect. We just need it to be manifested in the flesh. And with that one po, no, truly, no, kung nararamdaman na po natin yung peace, yung security na binibigay ng Diyos sa atin, na whenever we are given a certain situation, we are secured and we are at peace. Truly, na yun po ang gusto nating maramdaman talaga natin, no? And as Christians na nararamdaman na yun, we should actually share that. Kailangan natin, huwag tayo maging selfish doon sa nararamdaman nating peace and security na binibigay ng Diyos. Let us be salt and light. Let us be vessel in this world. Let us continually share the word of the Lord. Dahil, hindi lang tayo dapat ang makaramdam nung peace, nung security dito sa mundo. This world needs that. And we all know that. I know you will agree with me that this world needs God, needs Jesus Christ in their lives. So ano ang ginagawa natin? That's why we always have to share the word of the Lord. We always have to be the living testimony of how great God is in our lives. Kung kayo po ay pinagpala at patuloy na nagsumasamba sa Diyos, palakpakan niya naman po siya ng malakas na malakas.
At samahan niyo po ako ngayong umaga na purihin at sambahin ng Diyos. Inaanyayahan ko po kayo lahat ay tumayo. Hallelujah! Purihin natin ang Diyos. Sambahin natin ang Diyos. Hallelujah! Sama-sama! Hallelujah! Sama-sama! Okay, gandang pagmasdan tayo nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Hallelujah! Sama-sama! Sama-sama! Okay, gandang pagmasdan tayo'y nagmamahalan. Nananahan sa pag-ibig niya sa iyang wagas. Sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Sama-sama! Mabuti ang Panginoon sa atin. Sama-sama! Okay, gandang pagmasdan tayo'y nagmamahalan. Nananahan sa pag-ibig niya sa iyang wagas. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Sama-sama! Hallelujah! Let's continue to praise God. Pasalamatan natin ating buhay na Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah! Babasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y dinilip mo't inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig ko. Walang iba
ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Mo, Jesus, ang pag-ibig mo, Jesus, na lumilingay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Buhay na natin ang purihin siya. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! We praise the Lord. We praise you, Jesus. Praise you, Lord Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Nararapat kang papurihan, Panginoong Jesus. Hallelujah. Tunay nga pong hindi lamang kami nabubuhay sa mundong ito upang mabuhay, Panginoon, kundi para i-enjoy ang fellowship mo, ang presensya mo, ang relationship namin sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyong buhay, sa iyong dugo na ibinigay doon sa krus upang kami maligtas, Panginoon. At tunay nga po kami ngayon ay mga anak mo. Oh, hallelujah. Oh, purihin ka. Come on, church, hallelujah. Sambahin ang ngalan ni Jesus, hallelujah. Oh, Jesus. Oh, narito kami, Panginoon. Hallelujah. Oh,
isulat ng lapis at papel o iguhit man ng pintura at pinsel ang hiwaga ng kapangyarihan mong tangan, di may lalarawan ng matalino mang nilalang. At kahit ipunin ko kayamanan ng mundo, di pa rin tutulad sa kadakilaan mo. Kahit ibigin ko lahat ng uri ng tao, di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo, walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Di kaya isulat ng lapis sa papel o iguhit man ng pintura at pinsel ang hiwaga ng kapangyarihan mong tangan, di may lalarawan ng matalino mang nilalang. At kahit ipunin ko kayamanan ng mundo, di pa rin tutulad sa kadakilaan mo. Kahit ibigin ko lahat ng uri ng tao, di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo, walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Walang katulad ang kapangyarihan mo, walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Walang katulad ang pagmamahal mo. Praise you, Lord Jesus. Wala kang katulad, Panginoong Jesus. Ang dakilang pag-ibig mo, Diyos ka't hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. At gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal.
na hindi napapagal. Sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal. Sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na. Purihin ka, Jesus, hallelujah. O sa buhay ko, sa buhay naming lahat, sa aming pamilya, sa aming komunidad, hallelujah. Praise the Lord Jesus. At gaya ng pagal sa pag-alon, puso ko ay para sa iyo lamang, Jesus. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong digin. Wagas na pagsintay, iyong digin. Wagas na pagsintay, iyong digin. Kalakip ng awitin. O salamat sa iyo, Jesus, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, we praise you, Lord. Hallelujah. Purihin ang iyong pangalan, Jesus. Oh, hallelujah. Salamat sa pag-ibig. Hallelujah. Praise, hallelujah. Worship you, Jesus. Worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Let us praise our God. Hallelujah. Let us lift our hands and give our praises and give our thanksgiving for He deserves to accept praises, O Lord God. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord God. Kulang ang aming mga awitin. Kulang ang aming mga salita. Para kayo po ay aming papurihin at pasalamatan sa aming mga buhay. Dahil, Lord God, tunay nga, O Diyos, kahanga-hanga ang ginawa mo sa aming mga buhay. Hinango mo kami mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Ginawa mo po kaming malinis, karapat-dapat sa inyong harapan, pinatawad, pinawalang sala. Salamat dahil ang katuwiran namin ngayon ay nagmumula lamang sa inyo. Na anumang oras, ang katuwiran na ito ay hindi nagbabago at hindi nawawala. Kaya marapat kang pasalamatan. Tunay kang mabuti. Tunay kang Diyos sa tapat. Tunay kang mapagmahal. At kailanman hindi mo kami pinabayaan, hindi ka nagkulang sa amin. Kaya Lord God, salamat. Salamat. Dahil ito lamang ang pwede naming maisambit. Salamat. Maraming pong salamat. Dahil kayo po ang buhay namin ngayon. Dahil kayo po ang tunay naming kapayapaan ngayon. Dahil kayo po ang tunay naming kagalakan ngayon. Kayo po ang tunay naming kayamanan na aming natagpuan sa aming mga buhay. Kung kaya, Lord God, anuman ang aming kinakaharap sa mundong ito, kaya po naming mapanatag, kaya po naming magalak, daalam po namin, Panginoon, kami namumuhay na sa inyong kaharian. Kami namumuhay na ngayon sa inyong mundo. Dahil, Panginoon, binigyan mo kami ng bagong mundo upang ikaw ay patuloy naming maranasan sa aming mga buhay, upang ikaw ay patuloy naming maparangalan sa aming mga buhay, upang patuloy naming maranasan ang ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo para sa aming mga buhay. Kaya salamat po, Panginoon. Marami pong salamat. Lord God, kulang ang aming mga pasalita para ikaw ay aming pasalamatan sa aming mga buhay. We worship you, Lord God. We praise you, Lord God. We praise you and we thank you, Lord God,
We give you the highest praise and the highest adoration. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. At gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanig kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintan iyong bigin. Wagas na pagsintan iyong bigin. Wagas na pagsintan iyong bigin. Galakit ng awitin. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let us continue to praise and worship our God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. For Him belongs the glory, power, and honor. Hallelujah. So, ayan. Thank you. Okay. Sa ating pong pagbibigay bilang isang Kristiyano, we're not operating in the kingdom of this world anymore. But we are operating in the kingdom of God. Dahil ang pagbibigay po natin ay hindi na nakaangkla sa anumang bagay na nasa atin, but because it is the desire of our heart to give glory and thanks to our God. Sa bawat bahagi po ng gawain ng Panginoon, nararanasan natin ang pagkasi ng Santong Espiritu because the Holy Spirit lives in us. And as we give, we acknowledge that the Lord has already given everything that we need pertaining to godliness and pertaining to this world. Kaya nga po, let us continue to see the kingdom that belongs to us right now. Hindi po ang kingdom na magsasabing mawawalan ka kapag nagbigay ka, but it is the kingdom that will tell you that you are now flourishing, that you are enough, and that hindi ka magkukulang kahit kailan. Because I am the God that will supply all your needs according to His riches and His glory. Amen? Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat that as we give, we acknowledge the greatness of You in our lives. Nakikita namin, O Diyos, na kahit sa anumang bagay na nangyayari sa aming mga buhay, Ikaw ang nakasentro, Panginoon. And because of that, kami po ay nawawala na sa tanikala ng pagkatakot, sa tanikala ng agam-agam. But we live boldly, Lord God, because nararanasan po namin ang iyong salita sa aming mga buhay. Thank you, Lord, that you have given everything to us. Na sa aming pagbibigay, hindi na namin tinitingnan, Panginoon, kung ano yung mawawala, bagkos nakikita namin, Panginoon, that this comes from You and we are only returning it. Hindi mo ito kailangan, Panginoon, but it is our need to continue to obey in Your words, to continue to live in faith, and to continue to see, Father God, that You are our supplier, that You are our river that never runs dry, that You are everything in us, Lord God. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samong hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Let's welcome Miss Lovely Dupagan. Nasaan po siya? Miss Lovely. Ayun po. And then si Miss Iya Clarin Dupagan po. And si Ram Bulawin po. So they are invited po by Sir Januel Manaloto. So tayo po lahat ay tumayo. Let's welcome each other. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, hindi pa salamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Yeah, bring it on. Gagalgal ko. Panginoon, tulungan mo ako sa aking pagsasalita. Tagumpay. Amen. Amen. Okay, kaibigan ko sa Panginoon, kumusta po kayo dyan? At ako naniniwala kayo ay nasa mabuting kalagayan dahil nasa poder kayo ng Diyos. Ang sino man na nasa kamay ng Panginoon, hindi niya pababayaan. Kaya anuman mangyari sa mundong ito, kapag nasa Panginoon ka, protektado ka ng Diyos. Amen po ba? Ang naging, masabi natin, pangit at kawawa, yung wala sa poder ng Diyos. Okay? Tayong lahat ay dumaan sa tinatawag na pandemic. Marami tayong nakitang tinatawag na nagsira ng mga store nila, mga business nila. At maraming nagtaka, maraming nalugi, maraming nawala, maraming na-bankrupt. Ang sabi nila, bankrupt. Ang sabi ko naman, bago mabankrupt ang isang negosyo, mag-i-start muna yan sa may-ari. Kapag ang isip ng tao ay wala ng pag-asa, magmamanifest yan sa physical. Kaya nga ating pag-usapan ito sa ating second quarter, okay? Yung pinaka-team natin sa year ng 2024 is about enjoying intimacy with the Lord. Yan ang ating tema sa buong taon ng 2024. At sa second quarter naman natin, yung separated unto God, detachment from the world. Ang ating topic sa umagang ito is about living in a fallen world. Okay? Nakita ko at natunghayan ko at naging viral yung salitang tinatawag na yung masang vlogger na si Patkat. Nakita ko ang mga kabataan na nagsiiyakan. Ako ay lubos na nahabag at naawa, hindi sa pagkamatay ni Patkat na siyang loyal na mangingibig na isang Chino. Hindi lang si Patkat ang loyal. Makikita mo ang mga tapat at loyal na lalaki, makikita mo yan sa CFSM. No? At dito ko nakita sa tahanan ng CFSM,
Ang mga kabaihan dito ay ibang klase. Ang mga kabaihan dito, lalo na Mother's Day, no? Sila ay mabubuting asawa. Blessing sila sa aming kanya-kanyang mga asawa. Amen po ba? Kaya, ang sabi ng Proverbs, ang kayamanan daw ay minamana sa magulang, pero yung mabuting asawa ay bigay ng Diyos sa kanila o regalo. Kaya palakpakan natin ang kanya-kanyang asawa natin. Yan ay buhat sa Diyos. Amen po ba? Parang hindi nyo matignan yung asawa nyo. Okay. Well, kapatid ko sa Panginoon, diretso tayo. Sa kabila na ako'y kinakabahan, diretso pa rin tayo. Ang sabi dito, Christians are in the world, but not of this world. Tayo mga Kristiyano, yes, nabubuhay dito tayo sa mundo, pero hindi tayo para dito. Okay. Next, kung ang nag-review ako sa mga topic ng mga na sinauna sa akin, hindi mga sinaunang tao, kundi mga sinaunang nangaral po sa akin, the failure of a man, ngayon pa lang ko narinig ito yung nasulat is the destruction of the creation. Ang pagkabagsak ng isang tao, na si Adan, yan ang resulta ng pagkawasak ng mundo. Yes, totoo, ang mundo ngayon ay pabagsak. Walang sino man taong elite at sabihin natin yung pinaka-kumokontrol sa mundong ito na mayayaman na tao. Maging man si Bill Gates, maging man mga elite na tao, hindi nila kayang solusyonan ang pagkabagsak ng mundo. Kapag sabing pagkabagsak, hindi yung nahuhulog na literal. Ang pagkabagsak ng mundo ay tinatawag na moral. Ang tao ay bumagsak siya. Unang-una, ang ugnayan niya sa Panginoon, doon siya bumagsak. Kung ano ang ating nakikita at nararamdaman ngayon, ito ay sintomas lang na mayroon sitwasyon na ang tao ay nawalay sa Panginoon. Ang mundo ngayon ay tinatawag na bagsak. Una, sa moral. Ang higit sa lahat, yung ugnayan niya sa nagbibigay ng buhay. Ang mundong ito ay may dalawang sistema. The system of God and the system of this world. Ang sistema ng ito ay nag-e-exist, kumikilos, gumagalaw, nararamdaman, at nakikita natin yan. Alalahanin natin na tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Naramdaman natin kung ano ang nangyayari ngayon. Maging sa loob ng ating tahanan, ang sistema ng mundo pumapasok sa loob ng ating tahanan. Na dapat sana ang social media, ang entertainment issue, art and science and technology, usapan moral, nakuha ni Satanas. Sabi kong direksyon, nakuha ni Satanas ang gusto niya. Ano yung gusto ni Satanas sa buhay ng tao? Makuha niya yung tinatawag na paniniwala, the belief system. Yung paniniwala, nakuha ni Satanas. Hindi kukunin ni Satanas yung earth na binigay ng Diyos sa kanya. Hindi niya kukunin yun. Nakuha niya ang gusto niya. Kapag nakuha ko ang tao, kapag nabitag ko ang tao, makukuha ko na lahat na nasa kanya. Anong nakuha ni Satanas? Belief system. Kung mayroon kang paniniwala, control ka ng iyong paniniwala. Ano man ang paniniwala mong sa ngayon, kung papaano ka mamumuhay, kung papaano ka manamit, yun ang manifestation kung sino ka. Hindi ho ba? Masasabi daw sa isang tao ang personality niya sa magitan ng pananamit niya. Sa kilos niya, sa body language niya. Kaya ang tao nawala siya sa plano ng Diyos. At nung bumagsak ang tao, nawala siya sa tinatawag niyang habitat.
Para siyang isda na inilipat sa aquarium, na hindi lumalabas ang kanyang potensyal. Nakala ng isda na yun ang mundo niya. Na-control siya ng sistema. Kaya tayo ngayon, tayo enjoy na enjoy tayo kapag tayo ay meron tinatangkilik sa buhay. At hindi yan masama. Mabuti yan. At hindi yan ang plano ni Satanas na kunin ang kayamanan mo, kunin ang kalusugan mo, kunin ang kasiyahan mo. Hindi niya yan plano. Okay lang sa kanya yan. Mag-enjoy ka hanggang gusto mo dahil pinagpaguran mo yan. Pero, ang nice at concern at nice na makuha ni Lucifer o si Satan sa iyo, yung paniniwala mo, yung belief mo. Ang computer, yan yung gamit natin, yung mga cellphone natin. Ang cellphone na yan at ang computer na yan, kapag binili mo yan, hindi yan katulad ng TV. Ang TV ay tinatawag na plug and play. Kapag nilagay mo, sinaksak mo yan, nilagay mo ang antena, pindutin mo ang on, lalabas na ang nais mong panoorin doon. Ang computer, hindi siya ganyan. Kapag binili mo ang computer, wala siyang system. Wala siyang operating system na sinasabang na OS. Kapag in-install mo ang OS na yan, ang operating system na yan sa computer mo, doon pa lang siya aandar. Ilalagay niya ang lahat ng kailangan mo. Pero ito ang kinakabahan ng may-ari ng computer na tinatawag na virus. Minsan, ang sabi ng isang customer ko, isang client ko, oh brother, sabi niya, yung computer ko, hindi ko ma-open yung picture niya. Yung picture ko, yung video namin mag-asawa, hindi namin to na-play. Pati yung mga files ko, hindi ko ma-open. At tinignan ko, siguro mga sinaunang may Trojan virus. Mayroon siyang virus. Ang purpose ng virus, i-corrupt niya ang system. I-corrupt niya ang file. I-corrupt niya yung mga files mo, yung mga letter mo, mga data mo. Yun ang nais tirahin ng virus, yung mga data, yung mga sulat, mga picture, mga videos mo doon. At hindi malayo ang tao sa computer. Kung ang computer ay memory, meron siyang memory, ang tao. Meron siyang hard drive, yun ang puso. Lahat ng mga nandoon sa computer, nandoon sa kanyang hard drive. At yun ang nanabay virus. Sa buhay ng tao, nung pumasok ang kasalanan, that so-called virus, marami siyang kinurap. Yung mga pictures natin, yung art and science. Ang art ngayon, makikita mo na malaswana. Yung entertainment ngayon, social media. Oh. Gagawa lang ng mga video para lang magkaroon ng tatawag na mag-viral lang. Anong hinihintay natin? Mabago ang mundo? Marami ng magagaling na tao na lumakad sa planetang ito at marami mga taong elite hindi na ayos ang mundo. Dahil ang mundo ay pabagsak na. Ang sabi na nga pa ng Panginoon, heaven and earth shall pass away. Ibig sabihin, ang mundo mawawala. Pero ang kanyang salita mananatiling kailanman. Kaya doon natin makikita. Kung ako, gagamit ako ng ibang salita, masyadong personal, sabi ko, kung ako si Satanas, sabi ko. Kung ako si Satanas, sabi ko. Tuwang-tuwa si pastor. No? Okay. Kung ako si Satanas, sabi ko, ito ang gagawin ko, sabi ko. Oh, man. Tama ka, siyang siya. Ako'y parot pa rito. Nung Sunday kasi nasa Pangasinan po tayo, nakapag-open po tayo ng gawain doon sa malapit sa Lingayen. Okay? Kaya wala po ng Sunday. If I want to destroy and control the country or nation, I want to destroy
their belief system. Kung gusto kong sirain ang isang bansa, kung gusto kong sirain ang isang pamilya, kung gusto kong sirain ang community, kung gusto kong sirain ang tao, ang kaibigan ko, una kong sisirain yung paniniwala niya. At ganun ang ginawa ni Satan. Yung belief system ng tao na patungkol sa Diyos, yun ang kinurap niya. Doesn't matter kung ano yung kung siya ay dominion ng over the earth. Hindi concern ni Lucifer yun. Ang concern niya, your belief. Yung paniniwala mo. Yun ang concern niya. At ang tao noon, in Romans, mag-open tayo ng ano, sa Romans chapter 13 verse 11 to 12, ang sabi diyan, makikita natin diyan. Okay? Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ibig sabihin, ang kabuuan ng tao ay nakorap na. Na ang Diyos na may likha sa kanya, hindi na niya hinahanap. Okay? Silang lahat ay lumihis. At doon makita mo sa Romans na chapter 2, ang puso nila ay tila na walang tumigas na. Nagkanya-kanya sila na landas. Ibig sabihin, kung ikaw nakakakita ka ng tao na gumagawa ng masama, yun po ay tinatawag na sintomas lang. Kung ang isang Kristiyano, hindi niya pinahalagaan kung anong meron siya, yun ang manifestation niya na siya'y malayo sa Diyos kahit na siya ay nakatanim ang salita ng Panginoon sa kanya. Hindi porke laman tayo ng church, malapit ka sa Diyos. Ang pag-attend natin sa church, dapat ito ay manifestation lamang, ay bunga lamang ng ating ugnayan sa Panginoon. Kaya ang mundo, pabagsak siya. Walang maging si Kristo nga, hindi niya na-restore ang buong mundo. Naibalik niya sa panahon ni Adan. Maging si Kristo, maging si Jesus, hanggang siya'y namatay, hindi niya naibalik sa panahon ni Adan. Bakit hindi niya ginawa? Diyos siya, nagkatawan tao siya. Bakit hindi niya parang pinus niya yung button and then nag-reset yung ang panahon. Bumalik siya sa panahon ni Eva at Adan. Sabi nga ni Claire de la Puente, sana'y maaaring ibalik. Di ba? Hindi na pwedeng ibalik ang panahon na yun. Anong purpose ng Diyos? Kaya ito, pakinggan natin maigi. Kaya si Kristo, pumanaog dito sa mundo. Ang sabi nga ng Panginoon, nung nag-pray siya, your kingdom come. Dumating ang iyong kaharian. Dito sa lupa. Dahil naghahari ang impluensya ng dyablo. Kaya nung pagdating ng ating Panginoon si Kristo, ang unang message niya, ang unang pangaral niya, is about repentance. Repentance means change of mind. Their belief system. Nakurap ang tao dahil akala ng tao ang masama ay mabuti sa kanya. Yung mali noon, tama ngayon. Yung tama ngayon, mali noon. Sa mga magulang, may influencer kuno. Obligasyon ba ng magulang ang kanyang anak? Kailangan naman tanungin yun. Maraming sabi, hindi niya obligasyon. Tama. At bago mo tulungan ng magulang mo, tulungan muna ang sarili mo. Kapag ang magulang pabigat sa mga anak, tawag sa kanila, toxic. Ito ang mga kaisipan ngayon. Bago mo tulungan ng iba, tulungan muna yung sarili mo. Hanggang kailan mo tutulungan ang sarili mo?
Sarili natin. Hindi tayo ay parang sabi nga ng Romans, para tayo yung mga libingan na palaging naghahanap hanggang kailan matatapos ang gusto niya. Ang tao ganito siya. Anong umiiral ngayon? Kung ang isang tao ay may impluwensya, kahit na mali yun, dahil may impluwensya, nagiging siyang tama. Ano ang magiging basihan natin ngayon? Tuluyan na ang mundo, pabagsak na. May mga sistemang umiikot ngayon. Okay? Kasi kapag nakuha mo yung paniniwala ng tao, kaya mo siyang i-manipulate. Kaya mahalaga ang understanding. Kaya sabi ng Panginoon, ang unang message ni Kristo about repentance. The kingdom of God is near. Bakit? Si Kristo ay dumating na sa mundong ito. Yes, ang mundo, pabagsak na ang mundo. Ano man gawin natin, kapag si Kristo ibinalik niya, i-reset niya ang mundong ito, binayolate na ng Diyos ang bigay niyang karapatan sa tao. At kailanman, hindi niya ibabiolate ng Diyos kung ano ang sinabi niya. Kung ano ang sinabi ng Diyos sa tao, na ang kalangitan ay sa akin at ang mundo ay para sa iyo, kapag ginawa ni Kristo na ibinalik niya ang panahon ni Adan sa Garden of Eden, binayolate na ng Diyos ang kanyang salita. Kapag nagsalita ang Panginoon, nagiging batas pa rin sa Kanya. Control ang Diyos kung ano yung sinabi niya. Kaya kung ang sinabi ng Panginoon, pagpapalain kita, nagiging batas yun para sa Kanya. At sa ayon sa gusto mo, dapat ka man o hindi, tutuparin ng Diyos ang Kanyang pangako niya sa iyo. Palakpakan minsan pa ang Diyos dyan. Kaya yung repentance means change of mind, change your inner self. Kapag inner self, ibig sabihin sa heart. Your mind. Wala na tayong magagawa sa mundong ito. Nangyari ng lahat. Pero ang salita ng Panginoon, ibinigay niya sa atin. Sa next slide, sabi niya rito. In Romans chapter 10 verse 17. Kaya't ang pananampalataya, bunga ng pakikinig at pakikinig naman. Okay, pakikinig naman ay bunga ng pangangaral patungkol kay Kristo. Kaya, kung ang diablo, nakuha niya yung gusto niya, yung belief ng tao, yung belief system ng tao, na siya'y tumalikod at magrebelde sa Panginoon. Dumating naman si Kristo. Ang sabi ng, repent, change of mind. The way you think, change of mind. Paano mo babaguhin ang kaisipan mo? Yung utak mong ganito, baliktad mo, ganun ba yung ibig sabihin? Ibig sabihin, change of mind, pakinggan mo ang mabuting balita na taglay ni Kristo. Dahil the gospel, the word of God, na sabi ni Paul, it is the power of God into salvation. Kaya ang salita na ng Panginoon, ang siyang pwedeng magpabago sa ating pagkaunawa patungkol sa Diyos. Yes, nakurap ang mind natin. True. Through the Word of God, iko-correct niya yung wrong understanding natin kung sino ang Diyos. Nakuha ba natin? Kaya anong dahilan? Bakit tayo pumupunta rito? Ligtas ka na. Kapag namatay ka, ligtas ka. Kasama mo na ang Diyos. Bakit kailangan pa tayo pumunta rito? Kasi kapag namatay tayo, makita-kita tayo sa langit eh. Why we go to church and listen more than 2 hours or less than 2 hours? Bakit? Ang ating mind ang kailangan tong mabago. Kaya si Adan at si Eva, paulit-ulit siyang bumupunta sa garden of, the tree of knowledge, good and evil. Na inalagaan niya yung ganun na senaryo.
At doon pa lang nagkaroon ng desisyon, masarap ang bungang halaman nito. Kaya sa ating pagdudalo, even we are now Christian, we need to continue hearing and the hearing and word of God. Yun ang mag-change sa atin. Kapag na-change ang ating mind, ma-change ang lifestyle natin sa buhay. Sa pagsasalita ko po, parang struggle ako. Paano magbasa, paano magsalita. Kasi laging nagre-remind sa akin, laging nagsabi sa akin, hey, brother, wala ka sa tamang pwesto that you are grade 6. Hindi ka marunong magbasa nga eh. The past is already dictate us kung sino ako. Sino ang makakalampas sa ganun? Sino ang makakalampas sa atin kung ikaw ay biktima ng mas mapait na kaapon? Hindi mo ba? Sino ang makakatakas sa iyo kung ikaw ay mayroon kang masamang pinanggalingan sa kahapon? Saan ka kukuha ng lakas? Sa mundo. Sa mga impluensya. Sa social media ko, diyan ko kukuha. They are limited people. Buti na lang, may Kristong dumating. Ang tingin natin nun, darkness, hopeless, wala nang pag-asa ang buhay, parang dumalakad ka sa desierto. Yan ang buhay. Kung wala kang diploma, kung wala kang diskarte, parang lumalakad ka sa desierto na parang walang pag-asa. Pero kapag ko sa Panginoon, nung dumating si Kristo, siya ang pinaka-the best sa sagot ng tao, sagot ng Diyos sa tao. Yan ang matindi. Kaya we need to continue. Continue hearing and hearing the Word of God. Minsan nasabi, paulit-ulit na lang yan. Yes, totoo. Why? Para patuloy itong mag-sink in sa puso natin. Minsan napapanaginipan pa yung nangaral. Minsan napapanaginipan mo siya kung paano siya mag-deliver ng message. Yung sinabi niya patungkol kay Kristo, ang siyang nahumuhubog sa iyo ngayon. At nagbabago yung paniniwala mo. Hindi naman talaga ako ganito eh. Tahimik akong tao. No? Naalala ko yung balik lang tayo sa tapos ako ng grade school. Yung mga classmate ko noon, nakita ko sa dala na yung bag nila. Ako naman, okay lang sa akin kung di ako papasok ng school. Kasi nga, mahirap ako magbasa. Mayroon akong sumulat. Sabi ko, dala nila yung dala yung bag nila. Wow, ganda ng bag mo, bro. Sabi ko, di ka papasok, hindi. Sabi ko, dala ko naman yung sako dahil namumulta ko ng mga lata. Sino? Kaya yung nagkaroon ko ng asawa, maganda yan. At saka anak. Sabi ko, hindi ko to pinangarap. Tatayo sa harapan ng mga taong ganito. I'm not qualified. But because of Christ. Diba? Kaya ako parot pa rito. Para ipangaral ang mabuting balita. Hindi ko ipapangaral sa sarili ko. Ano ipapangaral ko? Kaya sabi ko nga sa miss ko noon pa, kasama ko si Pastor Francis, sabi ni Pastor Francis, bro, ikaw mangaral. Sabi ko, ayaw ko na mangaral, sabi ko. Kasi nakikita ko sarili ko. Ano ang ipapangaral ko, sabi ko. Ubus na ako. Sabi ko, ikaw na, ikaw na mangaral doon. Kasi patay yun eh. Papel ko yun. Kapag buhay, kapag kasal, kay pastor. Kapag binyag, kay Pastor Francis. Pwede sila mag-pray. Lord, sana, siguro pwedeng pray na ni Pastor Francis, Pastor Gerald, na sana marunong magpapakasal. Napakagandang, yung panalangin yun. Pati si Pastor Francis, pwedeng, Lord, sana maraming pagpabinyag.
Napagandang panalangin eh. Pero ako parang pangit tandating eh. Lord, sana maraming mamamatay para ako mapangalan. Parang pangit eh. Kaya sagot sa kuntigan anggulo, parang pangit yung ano ko, yung sa akin eh. Pero kapatid ko sa Panginoon, kahit man sa lugar, kapag, ang mabuting balita patungkol sa salita at kabutihan ng Diyos, sa mga taong bagbag ang puso nila, doon nila maramdaman at mapapakinggan na ang Diyos ay mabuti. Kaya sa kabila na ang mundo ay hopeless na, darkness na, there is hope. There is hope beyond the darkness. No? Kung sabi ko, kung ako lang ang titingin, hindi ko inaasahan ng mga bagay na ito kung ano ang meron ako. Kaya kung walang Kristo na dumating sa buhay natin, ay abak na. Tapos na ang laban. Sa kabila ng mundo ay pabagsak ng pabagsak, may Kristong dumating para i-restore niya. Anong i-restore niya? Balang araw, i-restore niya ang mundo. Pero ang unang i-restore niya, yung tao. Kaya tignan natin sa susunod na slide, sabi rito. Okay? Ang sabi ito, no one, sir, sabi niya, itong usapan nito, yung babaeng huling nangangalo niya, kinalagkad ito sa harapan ni Kristo. Ang sabi niyo, no one, sir, sabi niya, he said, then, neither I condemn you, Jesus declared, go now and live your life of sin. Ako man, sabi niya, nasaan yung magbabato sa iyo? Sabi nga ng mga taon nag-a-accuse sa kanya. Ayon sa batas ni Moses, kailangan batuin ang babaeng nangangalo niya. Sabi ng Panginoon, ang walang kasalanan, siyang unang babato. Kaya sinabi niya ito. Yung tinatawag na sin ito, hindi yung sins, hindi yung mga ginawang kasalanan, kundi yung sin. Yung innermost being ng tao, yun ang binigyan ng solusyon ng Diyos. Tingnan natin, sa kabila na ang mundo ay pabagsak, at dun ang tao namubuhay, ang salita ng Panginoon, inirestore niya ang tao. Kaya yun ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Yung babaeng ito na hopeless na, talagang patay na ito, wala na pag-asa. Pero mayroong siyang Kristong dumating sa buhay niya. May Kristong nagtanggol sa kanya. Talagang kasalanan ng babae, talagang babat at mamamatay siya. Pero, buti na lang, may Kristong nasa kanyang tabi. Nagtanggol sa kanya. Hindi niya tinanggol yung kasalanan niya, kundi yung mismong tao ang pinagtanggol niya. Ang sabi niya, neither though I condemn you, maging ako hindi kita hatulan. And Jesus declared, go now and live your life of sin. Kumayo ka na at huwag nagmuling magkasala. Ang binigyan ng solusyon ng Diyos, yung innermost being niya, hindi yung action. At nagkaroon ng solusyon. Kaya yung solusyon ng tao, hindi pera. Ang solusyon ng tao, yung salitang naka-insert sa kanya. Kaya ang purpose ng salita ng Panginoon, to i-replace niya yung salita ng mundo. At ma-insert sa puso mo ang salita ni Kristo sa puso mo. Kung sa tingin mo parang wala nang pag-asa, when we hear the Word of God, yung puso natin, yung buhay natin, mag-change. Alam natin, hindi langit sa atin kung ano at ang mundo ay hindi lang yan. Pasama pa rin ang pasama ang mundo. At narinig ko yung pangalan ni Ma'am yung AI. Ang pinakadelikado daw na ginagawa ng tao, hindi yung nuclear bomb, hindi yaw yun. Balang araw, ang maging karibal ng tao sa mundong ito, ang mga AI. Kaya tingnan mo yung katabi mo, baka AI yan. Kaya sabi sa Romans chapter 6, sa next slide natin makikita. Sabi niya rito, sapagkat hindi dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan,
kundi sa ilalim ng kagandahan loob ng Diyos. Sa next slide po tayo. Ang sabi ito, naibigay ko na. Okay, wait lang, baka sumubra tayo. Okay, stop muna tayo doon sa Romans chapter 14. Ang sabi dito, okay, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Dapat sabihin ito, sapagkat hindi na dapat maghari ang kasalanan sa puso nyo. Bakit daw? Okay? Kasi, yung posisyon mo ngayon bilang isang anak ng Diyos, nasa tamang lugar ka na. Nasa tamang posisyon ka na. Nasa posisyon ka na ng Diyos. Palibahasan, meron tayong natawag na hangover. Alam niyo po yung hangover? Siguro ako lang yun. Kasi pumapasok sa isip ko eh. Ang tawag dito, yung parang epekto. Yan, epekto. Halimbawa, uminom kayo ng soft drinks, pagtapos magbe-birth kayo, yan yung epekto. May acid. Ganyan po yan. Huwag po yung hangover. Masama po yan. Okay? Mayroon epekto. Ibig sabihin, dahil ang tao ay mayroon siyang ugnayan ngayon sa Panginoon, at kahit niya siya ay tumanggap sa Panginoon, yung kanyang belief, yung kanyang paniniwala, andun pa rin yung old belief niya. Andun pa rin. Hindi porke tinanggap mo ang Panginoon, wipe out lahat yung mga ginagawa nating kamalian. Hindi, andyan pa rin yan. Natatakot ka, nangangamba ka, nagkakasala ka, andun pa rin yan. Pero yung spirit mo is already born again, is already perfect. Pero yung mind mo, yun nga eh. Kaya sinabi ng Panginoon sa babaeng nahulian na sasabing babatuin siya, yung sin yun, your sin is forgiven. Yung sin doon, yung innermost being niya, napatawad na. Pero yung soul niya, andun pa rin. Yung tinatawag na sistema. Kaya ang salita lang ng Panginoon ang pwedeng pumukaw at tatalo doon sa maling sistema sa ating wrong understanding. Kaya napakahalaga sa atin ngayon na ang ating pagkaunawa at pakikinig ng salita ng Panginoon ay importante. Kaya wag natin ayahan na hindi tayo makadalo sa cell group sa GA natin kasi yun kailangan natin yun. Nag-exist yung yung ino-offer ng mundo. Nag-exist din ang kingdom ni God at system ng Diablo. Parehong nag-exist yan. May nagtanong sa isang tao. Sabi niya, Papa, sabi niya, bakit sino ang mananalo? Yung asong puti o asong itim? Ang sa palagay mo, sabi na ba ng tatay sa anak? Siguro, asong puti, sabi niya. Bakit? Sabi niya. Kasi puti siya, sabi niya. Kasi puti, kasi malinis, sabi niya. O di kaya, sabi niya, yung itim. Bakit yung itim? Sabi niya. Kasi sabi niya, kapag pumunta sa madilim, di mo makikita. Itim na, sabi niya. Hindi, sabi ng magulang, ng tatay niya. Kung alin yung inaalagaan mo at pinapakain, yun ang mananalo. Hindi porke born again ka't lagi ka dito. At hindi ka nag-nurture ng Word of God. Talo ka pa rin. Hindi porke dito mananagumpay ka na. Sino daw mananagumpay? Yung mga sumasampalataya na si Jesus. Ayan ang Diyos. Kaya kapag tayo ay patuloy natin itong narinig kung sino ka sa Panginoon. Sino ka sa Panginoon? Who we are in Christ. That we are blessed, we are favored, we are healed. Yung dito sa mundo na pinanggalingan natin, lagi niya sinasabi niyo, you are loser. You will never overcome it. You are always in the darkness of your mind. Sinusumbatan tayo ng mundo patungkol dito. Kaya may persecution sa atin. Kaya ang Word of God, the more na dito ka nakapokus, pinapakita ng Word of God kung sino ka. Sa kabila na ang mundo, pabagsak na, pinapakita pa rin ng Diyos kung sino ka. Just continue, my good friend. Just continue. Huwag natin ayahan na baliwalay ng salita ng Panginoon. Di ko alam kung
karamihan sa atin nagbabasa pa ng, ng, ng analog, ng Word of God sa Bible, ganito, sa libro. Kasi kapag nagbabasa ako ng ganito, hindi masakit sa mata. Hindi dahil traditional ako, hindi. Binabasa ko to kasi hindi siya nagre-reflect sa mata yung liwanag niya. Pero kung kayo, matibay-tibay pa yung mga mata ninyo, pwede naman kayo cellphone. Pero sa mga, kasi hindi ko alam kung sino matanda kami sa dalawa ni Yeng. No, hindi si Yeng. No? Ibig sabihin, ano na magandang basahin kapag nasa papel? Hindi sa ano, kasi nakakatama sa mata. Kaya, ang nice kong ibig sabihin dito, ano yung pinupunto ko dito? Ang pinupunto ko rito, yung parang binemeditate mo ang Word of God. Inaalagaan mo siya. Iniisip mo siya lagi. Kasi kapag siyang lagi mong inisip, parang inuusal mo. Sinasabi mo nito. Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na divine revelation. Totoo. Wag tayo palagay mo natin, kung i-focus natin ang buhay natin sa mundong ito, may magagawa ba tayo? Kahit na 24 hours kang magnegosyo, magtrabaho, hindi ka pa rin yayaman katulad ni Bill Gates. Kasi kontrolado ang mundo ng mga taong elite. Anong dapat natin gawin? I-enjoy natin kung ano ang meron ka ngayon. Okay? At kung may darating pandagdag, praise God. At least sa bawat araw ng buhay mo, na-enjoy mo. Okay? Sa sunod natin babasahin, sabi rito. Okay. Okay. Ang sabi ito, naibigay ko na sa kanila ang iyong salita. Naibigay na, na-drop na, na-insert na. At kinapopootan sila ng mga tao sa libutan. Sa libutan na ito, sapagkat hindi nila taga-sanlibutan. Tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Verse 5, hindi ko idinadalangin na kunin mo sila sa daigdig na ito, kundi iligtas mo sila sa masama. Ito yung sitwasyon. No? Nailagay ko na, naipangarap ko na, naituro ko sila, na-insert ko na sa kanya-kanyang mga puso. Kung baga sa na-install ko na, nailagay ko na ang yung mga salita sa kanilang mga puso. Sa cellphone ninyo, hindi to bago sa inyo. Kapag nag-install kayo ng apps, punta kayo sa Play Store, pagtapos doon kayo maghanap ng apps na gusto nyo. For example, yung GCash, install nyo yung GCash doon. Okay? Tapos, kapag naka-install na, existing na yon. Isang click mo lamang, lalabas na yung kung ano magkano yung amount mo doon. Nakuha natin. Kaya ang salita ng Panginoon, na-install na sa ating mga puso. Kaya kailangan mo lang i-click. At makikita mo doon kung sino ka kay Kristo. Bakit hindi natin masyado na-appreciate ang pagiging born again bilang anak ng Diyos? Kasi nga hindi natin kiklik yung in-install ng Panginoon sa puso natin. Kiniklik natin kung ano yung mundo. Ang gadget, ang teknolohiya, hindi yan masama. Ginawa yan para sa ikabubuti ng tao. Ang teknolohiya, hindi yan ginawa para kay Antichrist. Hindi yan. Hindi siya creator. Ang teknolohiya, ginawa yan, inimbento yan para sa ikabubuti ng tao. Dahil palibhasa ang tao ay mali ang kanyang puso na ginagawa niya ang teknolohiyang masama. At nais ng baguhin ng Panginoon ang ating pagkaunawa. Kaya sabi ng Panginoon, nalagay ko na, na-install ko na, si Kristo ay nasa puso niya. Kailangan lang itong mag-manifest sa ating mga buhay. Okay. Dito sa ating makita, sa next slide, sa Corinthians, sabi rito. Sa next slide natin, sa Corinthians. Sa Colossians, okay, sorry. Ang mga bagay na panlangit, ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Ano ba dapat isipin? Ano yung pamakalangit ng Diyos? Ang langit ay may kalsadang ginto, sinisipa ang mga brilyante doon. Ang mga anghel nag-aawitan. Hindi lang yun. Material pa rin naisip ng tao kapag ganun eh. Yung mga bagay na panglangit ay si Kristo ang siyang higit sa anumang bagay sa langit. Kung ang langit
o si Kristo ay wala sa langit, walang halaga ang langit. Hindi ka tayo pupunta ng langit dahil sa kayamanan. Walang silbi ang langit kung wala si Jesus doon. Kaya nga nindulong ni Pastor Francis, Pastor Gerald, kapag nakakatikim kami ng masarap na lugar, sana makasama natin ang ating mahal sa buhay. Kami lagi nangangarap nun eh. Oh. Kasi walang halaga sa amin ang magandang lugar kung hindi namin kapiling ang kanya-kanya naming mga asawa. Anin ko ang lamig ng Bagyo. Okay? Ibig sabihin, doon natin makikita kung gaano tayo nagkaroon ng intimate relationship sa Panginoon. Hindi sa anumang bagay na tinatangkilik mo na kayamanan, katagumpayan, o whatever na asenso ng buhay. Ano lang yan? Secondary lang yan. Ang pinakamahalaga sa iyo ay si Kristo sa buhay mo. Kapag si Kristo, lagi na sinasabi, kapag si Kristo ay nasa iyo, lahat na yan nasa atin. Yes, tuluyan babagsak ang mundong ito. Okay? Ang importante sa Panginoon, ang mga salita niya, tanggapin natin lahat at tayo kanyang ibubukod. Baga sa bago bumagsak yan, nakabukod na tayo. At balang araw, talagang babagsak talaga yan. At bago bumagsak yan, ikaw at ako ang nakapakinig ng salita ng Panginoon. Maranasan natin kung ano at ang sarap nasa poder ng Diyos. Okay? Kaya, ang sabi doon, kaya doon ninyo ituon ang iyong isip at sa mga bagay na sa libutan na ito. Okay? Ang kasiyahan natin, hindi yung kung anong meron ka ngayon. Yes, nakakasaya kapag meron kang bagong gamit. Nakaka-enjoy yan. Pero hindi yan ang pinakapangunahin saya mo. Ang pinakapangunahin saya mo ay meron kang matamis na ugnayan sa Panginoon. Sa panahon ng takot, sa panahon ng pangailangan, may Kristo kang tatawagan na ang Diyos ay lagi nandyan. Hindi kanya pababayaan. Kapag pinabayaan ka ng Diyos, nagkakaroon ng questionable ang kanyang mga pangako. Tatanungin kita, kailan ka pinabayaan ng Diyos? At kailan kanya iniwan? Masasabi mo, kailanman, hindi ako iniwan ng Diyos. Hindi ba? Sabi ko ayos ko na kwento ko sa inyo noon. Sabi ng doktor sa akin, nagpa-check up nga ako ang puso mo, sabi niya may bara ang puso mo. Hindi ako biglang natakot doon sa mabarado yung puso mo. Anong pag-uwi ko sa bahay, kapag yun pala ang minimeditate mo, nagbubunga pala ng takot. Bigla ako natakot. Salam ako ng aratilis. Bigla ako natakot. Kapag namatay ako, paano ang aking may bahay? Paano yung sabi ko, sino mag-aalalay sa kanila? Sisidin ka pala ng takot. Pumunta kami ng Mandaluyong noon. Na paano ka? Sabi ni Pastor Robert. Ito, sabi ko, parang masaya man pakiramdam ko. Kada tumalbog yung sakyan, parang may tumutusok sa dito, ganun. Sabi niya, worship tayo, sabi niya. Worship kami. And then, nag-worship kami sa Panginoon. Nasa church na kami ng Mandaluyong. Parang naramdaman ko yung gumuhit sa ilalim ng puso ko na parang mapdi. Parang uminga ako ng malalim noon at nakahinga ako ng maayos. Kaya, yes, sa mundong ito, dahil pabagsak ang mundo, pwede siya mag-cause ng fear, worry, and anxiety. But when we worship the Lord, ang healing nandoon. Ang healing nandoon. Kasi napopokus ang mind mo, napopokus ang heart mo kung sino ang Diyos. Yung healing na nandyan, existing, magmamanifest sa iyo. Iyon ang kagandahan na may Diyos. Kung meron kang takot, alalahan mo ang Diyos. Kung meron kang pangailangan, ang Diyos ang siyang nandyan. Siya lang nating, He is our helper in times of troubles. Ang Diyos ay lagi na siyang nandyan. And the last, sabi nito, okay? Meron kong nilagay na note dito. Okay, babasahin ko. May nilagay akong notes. Emergency, sabi niya sa akin note. Basahin mo to, sabi niya. Okay. Meron siya emergency. Okay, sabi dito, nais kong basahin. Okay, sa 2 Corinthians chapter 10, verse 5, sabi dito, o sa verse 4, wala dyan sa mamano ko. Okay, sabi ito, okay. Ang sandata ko may kapangyarihan ng Diyos
Sandata at hindi sandata ng makasanlibutan. Sinisira ko ang maling pangatwiran. Sinusugpo ko ang lahat ng pagmamataas laban sa Diyos. At binibihag ko ang lahat ng isipan upang tumalima kay Kristo. Okay. Yun, ibig sabihin, kung paano si Pablo, nais ni Pablo na maunawaan, maintindihan ng mga Korinto yung purpose ng kanyang pagpunta doon. Yung maling pangunawa ng mga Korinto na sila ay Kristiyano pero lumalakad sa laman. Nais ni Pablo na itutuon niya, binibigyan ng emphasis na ang iyong kaisipan ay itinatama niya sa pamantayan ng Diyos, hindi sa pamantayan ng mundong ito. Kaya kapatid ko sa Panginoon, ang buhay mo ngayon, ano man gawin natin, again, nasabi ko nga kanina, hindi natin at wala tayong magagawa sa ano mangyayari sa mundong ito. Minsan, mismong anak natin, hindi natin kayang i-control. Hindi natin kayang, dapat ito, puti, dapat puti, hindi ito itim. Meron silang pagpapasya. Pero tanging Diyos lamang ang makakatulong sa kanila. Ang Diyos lamang ang pwedeng humipo sa puso ng iyong mga anak, sa ating asawa. Kaya kapatid ko sa Panginoon, napakapalad natin bilang anak ng Diyos na meron tayong pag-asa ngayon. Yes, nakikita natin yung mga sistema ng mundo, nakikita natin yung lahat yan. Totoo yan, existing yan. Pero huwag nating kalimutan na may Kristong dumating, sagot sa buhay mo, sagot sa buhay ko. Kaya magpatuloy tayo sa buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Isa kang mananagumpay. Hindi magtagumpay ka dahil nakuha mo yung gusto mo. Hindi doon. Magtagumpay ka dahil si Kristo ang siyang nasa iyo. Dito ako magtatapos. Minsan, sabi ko, pumunta ako sa salamin. Matagal na to. Nakaharap ako sa salamin. Sabi ko, Adan, sabi ko, masdan mo ang ginawa mo. Nakatingin ako sa salamin. Adan, sabi ko, masdan mo ang ginawa mo. Sabi ko, no? Kasi nakakompare mo yung sarili mo kapag may sa ibang tao. Yung sila may one length sila. Ako, wala akong one length, no? One lang, no? No? Parang parang masdan mo ginawa puro alala, kahirapan. Ito yung bunga ni Adan. Pero pangalawa, sabi ko, Jesus, sabi ko, masdan mo ang ginawa mo. Amen. Palakpanisan pa ang Panginoon. kung si Adan, eto ang ginawa niya. Adan, tingnan mo yung ginawa mo. Kailangan ko magpawis para kumain ako ng pang-araw-araw dahil bunga ng kasalanan. Adan, tingnan mo, basta mong ginawa mo, napalayo ako sa Diyos. Ito yung ginawa ni Adan. Pero wag nating kalimutan, may last Adam. Yan si Kristo. Kaya masay mo, Jesus, anak ng Diyos, tignan mo ang ginawa mo, binuhay mo ako at itinuring mo akong anak. Yan ang buhay ni Kristo nasa iyo. Kung si Adan ay mayroong epekto ang kanyang ginawa, lalong higit, mayroong epekto ang ginawa ni Kristo sa buhay mo. Sa poder ni Adan, wala tayong naramdaman na kapayapaan, puro kabalisan, kakulangan. Pero kay Kristo, we have peace with Christ, with God. Payapa ka ngayon. Bakit? Hindi dahil meron ka, kundi si Kristo, ang Diyos ang kapayapaan mo. Hindi ka na sinusumbat ng iyong budhi. Ang sabi ng Romans chapter 1, there is therefore now no condemnation in Christ Jesus. Kaya Kristo, wala nagko-condemn sa iyo. But the world system, kinokondemn ka. Ganyan ang buhay mo kasi ganyan ang tinapos mo. No. Dahil tayo ngayon ay na kay Kristo, ang buhay ni Kristo, ang siyang inilagay niya sa iyo. Ang buhay ni Kristo ay nandyan na. Nabubuhay si Kristo sa buhay mo. Natatakpan lang sa inyong kaisipan na parang hindi epekto ang buhay ni Kristo. Hindi, my good friend. Kaya tinatawag ang Christian.
tinatawag tayong Christian? Kasi may nakita ang mga unbeliever, yung buhay ni Kristo, ang siyang nakikita sa iyo. Hindi yung galing natin. Hindi yung kayamanan ng makita natin, nila sa atin. Kundi ang nakikita nila, kahit na mayaman ka. Ang nakikita nila, hindi yung kayamanan mo. Ang nakikita nila, ang buhay ni Kristo. Yun ang hinahanap ng mundo. Naghahanap sila ng pag-asa. Sino? Sino may taglay na pag-asa na hindi nagbabago? Ang mga Kristiyano lang. Kaya pagningasin ninyo, pag-alabin nyo, no? Paliwanagin ninyo ang iyong ilaw. At para makita ng mundo na may pag-asa na naghihintay para sa kanila. Kapatid ko sa Panginoon, kung nakikita mo pa rin, parang dilim pa rin, no. Natatakpan ka lamang ng kadiliman ang iyong mga mata. Pero hindi mo alam, nagliliwanag na sa buhay mo ang buhay ni Kristo. Hindi man intention, dapat magliwanag ka, ha? Hindi. Normal yan, magliliwanag yan. Kalikasan ni Kristo, siya yung ilaw ng sanlibutan. Nagre-reflect ka sa mundo. At masasabi nila, you are Christian, ha? Nais kong makilala si Kristo sa buhay mo. Kaya kapag ko sa Panginoon, yes, totoo. Totoo yan nakikita natin. Pero mas higit totoo, may sagot sa anumang problema natin. Kaya kapag ko sa Panginoon, kung si Adan ay may epekto ang ginawa niya, lalong may epekto si Kristo sa buhay mo. Kaya magpatuloy tayo. Kung tinatakpan ka ng mga madilim na problema, no. Awihin mo yan sa pangalan ni Jesus. At ang makita mo yung blue sky. Hindi yung dark clouds ang nakikita mo, kundi ang blue sky ang makita mo. There is hope. May pag-asa nagbubuhat sa Panginoon. Tayong lahat po ay tumayo at umawit sa Panginoon. Thank you, Jesus. Purihin ka, Panginoon, sa oras na ito. Ikaw ang Diyos na nagbigay ng pag-asa at buhay. Thank you, Jesus. At ang sabi sa last verse, sabi niya ito, okay? Alam natin hanggang ngayon, ang buong lilikha ay naghihirap at dumaraing tulad ng isang babaeng nanganganak. Maging sa mundo, maging mga hayop, dumaraing rin sila. Naghanap rin sila ng tulong. Naghihintay din sila sa pagbalik ng Mesaya. At kapag dumating si Kristo, kaganyan, ipupush niya yung button to reset. Magbabago ang lahat. At yun ang nais ng Panginoon nang mangyari sa atin. Sa pag-reset ng mundo, nasa piling na tayo at poder ng Panginoon. God bless po sa inyo lahat. Magpatuloy tayo sa Panginoon. Ano man ang mga pagsubok na dumating sa buhay natin, may Kristo, kapatid. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya papabayaan. God bless po sa inyo lahat. Oh, we bless your name, God. Oh, we give you praise. We give you honor. Isulat ang lapis sa papel o iguhin man ng pintura at pinsel ang hiwaga ng kapangyarihan mong dagat di mailalarawan ng matalino mang inalaman. Kahit ipunin ko kayamanan ng mundo, di pa rin tutulad sa kadakilaan mo. Kahit ibigin ko lahat ng uri ng tao, di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo.
mensahe na binigay ng Panginoon sa atin. Amen? Hello? Hello? Are you blessed? Are you blessed? Amen. Praise God. Napakabuti ng Panginoon. At siya ay patuloy na kumikilos sa ating mga buhay at ang kanyang salita ay patuloy na naibibigay ng emphasis. Hindi ang tao ang na-emphasize, kundi ang Diyos ang na-emphasize sa ating kalagitnaan. Kaya ang papuri, pasalamat ay sa Panginoon. Kaya puri ng Diyos sa bagay na ginagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At alam niyo yung sa patukol sa mga patay, no? So yung mga leader natin, halimbawa, si Saling, Pastor Francis, Lorna, yan. Yung mga leader natin, si Sergi, si Soradin, pwede po natin sila invite, no? Silang lahat para sa patay. Para po, medyo malaya na si Pastor Edwin. No? Okay. So, si Pastor Brother Saul, yan, pwede po siya. Brother Edgar, yan, pwede po siya. Pastor Edgar. Brother Edgar. So, pwede po sila. So, kaya pwede po mamili, no? Hindi lang po laging si Pastor Edwin. Para naman po siya ay lumaya sa patay. Okay? Sa dedication naman, depende po. No? Depende. Dedication, house blessing, yan kasama sila. Pwede. Halimbawa yung bahay nyo, sakyan nyo, ano mong gusto nyo pa-bless? No? Pwede. So, pwede po sila. Yan. Brother Saul, Brother Edgar, Brother Sergi, yan. Pwede po sila. No? So, dedication, depende po. No? So, dedication ng mga bata. No? Purihin pa, no? Na tayo po ay patuloy na lumalawak, no? Ang ating gawain na Panginoon. Kaya, salamat sa Diyos. At sabi nga po sa Ephesians chapter 2, verse 8, Peso 2:8, dahil sa biyaya ng Diyos, laligtas tayo ng sumampalataya kayo kay Kristo. No? Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. So, dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas. So, ang lahat ng bagay na mabuti, lahat ng bagay, no? Lahat ng bagay na iniisip natin gagawin pa lang ng Panginoon, hindi, ginawa na niya ang lahat ng bagay sa ating mga buhay. No? Kaya lagi ko sinasabi, lagi natin sinasabi, na kung saan po ang tao ay hindi siya pupunta ng impyerno dahil sa kanyang kasalanan, kundi rineject niya ang ginawa ni Jesus. Dahil ang kasalanan ay tapos na. Tinalo na ng Panginoon ang kasalanan sa mundo ito. No? At ang kasalanan ay ang tao ay nag-yield sa diablo. At ang tao ay nawalay sa Diyos. Yun ang kasalanan. Yun ang kamatayan sa sinasabi ng Bible. Kapag sila'y patay, tayo hiwalay sa Diyos. Kapag sinabing buhay ka kay Kristo, no? At hindi ka na mamamatay, sabi ng Bible, ibig sabihin, yung ating relasyon sa ating Panginoon ay hindi na mawawala. No? Hindi na kailangan mawawala. Hindi magbabago ang Diyos. Sabi nga na po sa kung ano sinabi ng Panginoon, ay hindi na ito babawiin. Kapag sinabi niyang, ikaw ngayon ay anak ko, iligtas na, so hindi na yung mabubura. Hindi na mabubura. Pero, meron po pa rin tayong sariling pagpapasya. No? Yun ang sinasabi nating free will, no? Ang sariling kalooban. Okay? So, pwede mo i-reject
no, ang magulang ay hindi na-reject ang kanyang anak. Pero ang anak ay pwede niyang reject ang kanyang magulang. So, nasa atin na ngayon. Pero I believe na matagal na pwedeng mangyari yun sa buhay ng isang Kristiyano bilang anak ng Diyos. No? Bilang anak ng Diyos. Kaya ang biyaya ng Diyos, nasabi nga na Pastor din, ang papapala ng Diyos ay narinig na dyan sa buhay mo. Ano man naggawin mo, nagkasala ka man, nagkamali ka man, hindi kailanman magbabago ang Diyos. Nandiyan pa rin ang papapala mo. Okay? Ikaw man ay sumusunod sa Kanya o hindi, nandiyan rin ang Kanyang papapala. Pantay-pantay lahat tayo. Pero, ang isang taong hindi malinaw sa kanyang buhay ang salita ng Diyos, ang isang Kristiyano, kaya unbeliever, no? Di siya, kahit unbeliever, ang papapala ng Diyos ay nasa kanya. No? Nasa kanya rin ang tagumpay ng Diyos sa buhay niya. Yun ang biyaya. Yun ang grace. Ang biyaya ay hindi karapat-dapat, pero binigay ni Diyos. Ang biyaya niya ay binigay niya sa lahat ng tao. Pero, kapag ang isang tao ay rinireject niya, no? Kahit siya'y Christian, hindi Christian, kapag rinireject niya, hindi totoo yan, hindi siya paniniwala doon. Kaya, hindi niya maranasan. Kaya sabi niya, ang grace ay nandiyan. Ang biyaya niya ay nandiyan. Pero kailangan kang manampalataya. No? Kailangan kang manampalataya. At ang pananampalataya ay dumarating sa magitan ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos. So, kailangan ng salita ng Diyos para mabago ang ating kasipan. Sabi ko na po, sorry. At sa ating mabago ng ating kasipan, ay tayo, ibig sabihin, ay nabibigyan ng pananampalataya. Anong nabibigyan ng pananampalataya? Ang nabibigay ng pananampalataya ay ang ating mind, ang ating soul. Kasi ang ating soul ay hindi pa born again. Purchased siya, no? Siya ilaligtas na, pero hindi siya born again. Natulad ng ating espiritu. Kaya lahat ng bagay, ang perfection, ang righteousness, wala na tayong kailangan. Ang faith, hindi na tayo nakakailangan. Lord, tulungan mo ako, palakin mo ang faith ko. No! Malaki na ang faith mo. Dahil ang faith mo yan ay regalo ng Diyos. Kaloob ito ng Diyos. Kaloob ito. Kaya walang taong makakalapit sa Diyos. Na sabi ni Pastor din sa Romans 3, no? Walang makakalapit Diyos. At hindi kailanman niya hanap ng tao. Kaya lang niya nahanap at nakalapit ang tao sa Diyos sa kanyang mga salita. Through His Word, nakaparinig natin, narinig natin. Kaya kung walang makangaral na salita ng Diyos, paano sila manampalataya? So they need the Word of God. Kailangan nilang marinig ang salita ng Diyos. Kaya kapag narinig ng tao ang salita ng Diyos, ay nag-agree yung will niya. Ano? Yun ang will. Nag-agree siya. Magkakaroon siya ng pananampalataya. At ang pananampalataya kapag tinanggap niya, yan ay kompleto na. Complete. You have a complete and big faith. Ang kailangan lang ay ang ating mind na patuloy na ma-renew ang ating mind ng kanyang salita at ang pananampalataya sa ating kaisipan. Mag-agree sa ating soul, mag-agree sa ating spirit, yung panampalataya na sa atin. Kaya sabi ni Pastor, kailangan mo lang i-push ang button. Mapupush mo ang button sa magitan ng salita ng Diyos. Kaya yun, lalabas ang lahat ng potensyal. May binigyan ng kagalingan, kayamanan, lahat ng bagay ay nasa atin na ang lahat. Kaya sabi po ng Romans 5:2, sa magitan ni Jesus, at dahil sa yung ating pananampalataya, sabi sa King James Version, English, you access grace through faith. Makukuha mo grace sa magitan ng pananampalataya. Okay? So, without faith,
kahit na ang lahat ng bagay nasa iyo na, at lahat ng bagay nasa mundo na, at nasa tao na, pero kapag hindi siya nanampatay sa magitan ng salita niya, hindi po ito nagkaroon ng epekto. At sinasabi rin ng Romans chapter 5 ito, na kung saan, kapag ang tao ay hindi naniniwala, kapag ang tao ay sinasabi niyang ayaw niyang paniwalaan ng bagay nito, hindi magbabago kailanman ng Diyos. God will never change. No, nasa tao ngayon, walang kasalanan ng Diyos. Wala nang gagawin ng Diyos. Kundi ginawa niya ang lahat ng bagay sa buhay mo, sa buhay ko, at sa buhay ng bawat isa. At sa lahat ng tao ay wala na siyang kailangan sa Diyos. Kundi ginawa niya ang lahat ng bagay sa kanyang buhay. Sa tao. Kaya, Panginoon ay nag-rest. No? Siya ay napahinga na kasi ginawa niya ang lahat ng bagay. No? So, kailangan nating i-access ang grace, ang lahat ng ginawa niya through faith. Amen? Through faith. Kaya, purihin ng Panginoon sa kanyang mga salita. Kaya, hindi na tayo nasa ilalim ng kasalanan. Sabi sa Romans 6:14 na binasa ni Pastor, hindi na tayo nasa ilalim ng kasalanan. We are not under this world, but now we are under grace. Tayo ngayon ay nasa ilalim ng kagandahan loob sa ating mga buhay. Kaya sama-sama tayong maranasan natin ang lahat na ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya kapatid, ikaw at ako, lahat ng tao ay pinagpala ng Panginoon. Ligtas ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya purihin ng Diyos at dakila ang Diyos sa ating mga buhay. At nais ko pong, medyo may nakalimutan ako. Medyo, hindi, nakalimutan ko talaga. So, alam niyo, ang Panginoon ay ako'y saya sa Kanya. Kasi naungusap sa akin sa Kanyang mga salita. Alam niyo, nagpipili ako, pinagpipili ko po eh. At nagpipili ko sa mga ibang tao kilala ko. At kumisan, meron akong discrimination. Meron akong discrimination. Na kung sa kapag siya'y masama, ang prayer ko sa kanya, sana magbago po siya. Sana ay maranasan kanya. Mali po pala yun. Dahil ang Panginoon ay nangungusap sa kanya. No? Hindi yung Lord mangusap po sa kanya. Hindi ako kailangan mag-beg. Hindi ako kailangan magbakawa na ipag-pray siya na siya ay kausapin. Sana po ay magbago na. Hindi gumagawa ng paraan. Kung siya ay mahal ko, mas mahal ng Panginoon. Kung gusto ko siyang magbago, mas gusto na ng Diyos ang magbago. Kaya ang prayer ko dapat, hindi po discrimination. Hindi siya kakaiba. Kundi, Lord, alam ko ang blessing niya, ang blessing mo ay nasa Kanya, at ikaw ay gumagabay sa Kanya at nangungusap sa Kanya. Kaya, Lord, salamat po sa Kanyang buhay na ikaw, Panginoon, ay may magandang plano. Kaya mas maganda ang prayer ko sa tao ko yun instead na negative ang approach ko. Pagbago nawa siya, naway, ganyan ang buhay niya, pagpalain mo nawa siya, pagtagumpay nawa siya, magbago nawa, kanyang ugali, ang kanyang katamaran, ang kanyang irresponsable. No? So, mali po pala yan. So, sa akin, So, yun ay napalaya ko, ako saan, masaya kapag ako ay nag-pray sa Kanya, sa Panginoon, na siya'y kinikilala ko. Kaya ang prayer ay pagkilala sa kabutihan at pagmamahal at biyayan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa atin, sa buhay ng bawat isa. Kaya, kung tignan natin, walang taong kawawa, walang taong hindi pinagpala, lahat ay pinagpala. Nasa taon lang kung bakit hindi niya naranasan. Kaya, muli, magandang umaga sa inyong lahat at sama-sama tayo na maranasan ang biyaya ng Panginoon sa ating mga buhay. God bless you po. God bless. Pastor Rodin.
Sige, tayo lahat, tumayo. So, purihin ang Panginoon. Salamat din sa pagmamahal ng kanyang asawa, no? Si Helen. At merong nag-record si Helen kanina. Kasi merong program si Pastor Rodney sa YouTube. Gusto yung laging makita siya. KW.01. KW.01. At gusto nyo mag-shoutout sa kanya? At shoutout kayo? Pwede. Okay? God bless you po. At tayo manalangin tagilan Diyos. Salamat sa iyong ginamit. Salamat sa pamilya po, Panginoon. Na suporta sa Kapasara din. Ang kanyang asawa, ganun din. Ang kanyang pamilya, Panginoon. Kanyang magulang, Panginoon. Ay nandito. Kaya Lord, salamat po, Diyos. At ang mawisa, ay ikaw aming patuloy na pinapupurihan, pinasalamatan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, we all say, Amen. Amen. God bless you po. God bless you.